Iniimbitahan ko kayo na ipikit ang inyong mga mata. Huwag kayong mag-alala, hindi ito kulto. Pikit natin ang ating mga mata. At pakiramdaman ninyo yung kinabibilangan ninyo na espasyo. Pakiramdaman ninyo yung inaapakan ninyo na lupa. Ipinanganak ako na walang sariling tahanan. Walang sariling lupang nakapangalan sa aking mga magulang. Kami ay umuupa ng bahay na pagmamay-ari ng ibang pangalan. Walang sapat na salaping kinikita ang aking mga magulang para manatili sa iisang lugar. Kaya't palipat-lipat kami ng bahay. Sa 26 na taon ko sa mundo, o 26 years, kami ay nagpalipat-lipat na sa 21 na bahay o 21 na bahay. Dito ako nagsimulang magtanong sa ugnayan ng tao at espasyo. Ito ang nagtulak sa akin na pag-isipan ng malalim kung paano hinuhubog ng mga espasyo ang ating buhay at kung paano natin hinuhubog ang mga espasyo na to. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na ito ay nakaugnay sa sistema. Mayroon palang mga puwersang humuhubog kung bakit may pag-aari, pananatili at sapilitang paglikas ng mga tao sa mga espasyo. Gusto ko kayong dalhin sa isang lugar, sa ilog ng Tinipak. Doon nakilala ko ang mga Dumagat Remontado, isang katutubong komunidad na matagal nang nakaugat sa lupa at tubig. Para sa kanila, hindi lamang ito ilog. Buhay nila ito. Kasaysayan, kabuhayan, at higit sa lahat, ito ang kanilang tahanan. Ngunit ngayon may nakaambang panganib. Sa pagtatayo ng Kaliwa Dam, nanganganib na mabura, hindi lang ang kabuhayan ng komunidad, kundi pati na rin ang mismong kasaysayan at kultura ng lugar. Kapag nawala ang ilog, mawawala rin ang mga kwento ng mga ninuno nila, ang mga landas na dinaanan nila, at ang alaala ng kanilang koneksyon sa kalikasan. Ang Kaliwa Dam Project ay nagbabantang magpalikas ng humigit kumulang 1,465 na kabahayan. Tinatayang 291 na ektarya o hectares ng kagubatan sa Sierra Madre ang babahain na naglalagay sa panganib sa mahigit 5,000 na katutubo at sa yamang kalikasan ng lugar. May dala itong malawakang pagbaha sa mahigit 100,000 na residente sa ibabang bahagi ng dam. Bilang isang artist, matagal ko nang tinatanong sa sarili, paano ko gagamitin ang isang espasyo bilang tahanan ng pag-uusap at pagdugtong-dugtong ng karanasan, ng ating karanasan. Dito nagsimula ang Tinipak River Archive. Sa tulong ng komunidad na itatala namin ang material memory ng ilog. Pero higit pa ito sa drawing. Napag-uusapan namin ang pangamba at pag-asa, ang alaala ng isang lugar at ang pangarap para sa hinaharap. Ang simpleng proseso ay naging isang kolektibong karanasan, isang paraan ng sama-samang pagtatanong at pag-alala. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang tanong, isang matinding pangangailangan na maunawaan kung bakit may mga taong walang sariling tahanan, walang sariling lupa, walang sariling espasyong matatawag na kanila. Palagi kong bitbit ang mga tanong na ito. Ang pagtatanong ay paglikha ng mas malalim na ugnayan sa mundo, sa realidad. Ayon sa pinakabagong datos, tinatayang may humigit kumulang na 4.5 milyong Pilipino o 4.5 million na Pilipino ang walang permanenteng tirahan. Sa bilang na ito, tinatayang 3 milyon o 3 million ay nasa Metro Manila na siyang may pinakamalaking populasyon ng mga taong
walang tirahan sa buong mundo. Karapatan ng bawat tao na magkaroon ng sariling espasyong matatawag na kanila. Ang pagkakait ng lupa sa isang tao ay siyang pagkakait din ng kanyang pagkatao. Ipinanganak ako na walang sariling tahanan. Walang sariling lupang nakapangalan sa aking mga magulang. Kasama ko ngayon dito ang iilan sa maraming mga dumagat remontado na ipinaglalaban ang sariling lupa. Kasama sila at ang ilang daang taong nakilala ko sa mga proyektong ito. Lumilikha kami ng sarili naming espasyong matatawag na sa amin. Kasama sila, mayroon akong sariling tahanan. Maraming salamat.